Pag po pinag-uusapan natin ang pagmamahal, ang agad-agad naisip natin, romantic love. Love between boyfriend and girlfriend, husband and wife, yung nagko-court, nagniligaw. O kaya naman pangalawa, pag sinabing love, what we call erotic love, physical love, sexual relationship. Meron din po yung mga matatalino, yung mga philosopher, platonic love. You love the person with his or her mental capacity, you're attracted to the way they think, they decide. So, mentally, you're attracted to one another without the physical touch, no po, or emotional attachment. Pero tanong ko po, yung pong pagmamahal ng nanay sa kanyang anak, hindi ba pagmamahal din yun? Yung pagmamahal ng tatay na nagtratrabaho, nagsusumikap para maitaguyod ang kanyang pamilya, hindi ba pagmamahal din yun? Yung pagmamahal ng best friend sa kanyang best friend, kahit di sila magkadugo, di ba pagmamahal din yun? Sometimes we limit love in the category I have mentioned, romantic love, erotic love, platonic love. But love has many layers. It encompasses all relationship. In our gospel, Jesus is giving us another definition of love. Love for Jesus is the ability to offer one's life for one's friends. Ang pag-aalay ng buhay sa taong minamahal. The ability to die, the willingness to die in order to prove your love to the person whom you love the most. Kaya ano pong hamon ng ating ebanghelyo ngayon? If we love God, we are willing to die for the sake of the gospel. Dalawang klaseng pagkamatay. Pag tayo mamamatay na literally, we will offer our life for God and eventually we will enter heaven. And pangalawa, we offer ourselves to die from sinfulness, selfishness, sa mga pangit na ugali natin. Kailangan nating mamatay upang mapakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Alam niyo po, pag ating ipinagdiriwang ang mga kapistahan ng mga apostol, lagi pong kulay red ang liturgical color. Kasi alos lahat sila ay martir. Nag-alay ng buhay para sa Panginoon. They did not preach the word of God by uttering words. They also gave witness to that preaching by offering their blood, their life for Jesus. Kaya anong hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon? Anong pagmamahal? Ang pagmamahal na nakahandang mag-alay ng buhay para sa taong minamahal. Isipin natin ang mga bagay nito. Pag ang rason ng mga bagay na ginagawa mo ay pagmamahal, hindi mo makikitang mahirap ang bagay na ginagawa mo. Dahil pag mahal mo ang ginagawa mo, mahal mo ang isang tao, nakahanda kang gawin ng lahat para ipakita ang pagmamahal na yun. Siguro one final note. Siguro ang tanong natin sa Ebanghelyo, di ba po nagtaksil si Judas Iscariote? Bakit kailangan siyang palitan? Di ba pwedeng 11 na lang? Ano po kaya yung reason why? Isang reason po, sabi ng mga Bible scholar, kasi sa mga Hudyo, importante ang number 12. 12 means the abundant grace of God. 12 means the completeness of God. Number 11 for the Jewish people is a number of lackingness. May kulang, hindi kumpleto. So in order to fill that gap, in our first reading from the Acts of the Apostles, they called two personalities. And by drawing lots, Matthias was chosen to fill in Judas Iscariot who betrayed Jesus to continue their mission of proclaiming the goodness of salvation and by offering their life for the sake of the gospel. Kaya simple lamang po ang ebanghelyo ngayon. Ang pagmamahal daw, pag-aalay ng buhay. Ang pagmamahal ay nakahandang mamatay para sa taong minamahal. Katulad ng ginawa ni San Matias,
Inialay niya ang kanyang buhay sa kanyang pinakamamahal, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen.